Sa Yamashita treasure hunting, kapag tayo po ay tinamaan ng isa pong natural poison ng mga Japanese Imperial Army, ibabahagi ko po sa inyo ang isa pong posibleng treatment ng natural poison sa Yamashita treasure hunting. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo ang bidyong ito sapagkat napakahalaga po ito para po sa paghanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyo hang tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanao na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsa tayo ng mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tayo na naman po ay nandirito magbabalik na naman po sa isa na naman po napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol nga po sa isang treatment, lunas, no? Pwedeng panglunas ng natural poison ng mga Japanese Imperial Army. Ito po ay napakahalagang topic po mga kababayan, mga ka-treasure hunter. Ito pong ating pag-uusapan na ibabahagi ko sa inyo sapagkat ito po ay talagang totoong mayroong natural poison ang mga pinaghuhukayan natin na Yamashita treasure site. Ito pong aking isi-share sa inyo ay based po sa aking karanasan na akin pong nalunasan ang ilan po sa mga poisonous traps, natural poisonous traps ng mga Japanese Imperial Army na ginamitan po ng mga iba't ibang klasing toxic na lupa, no? Natural toxic na lupa. May mga poisonous po kasi na mga natural na nasa lupa. Ito po ay bihasa ang mga engineer ng mga Japanese Imperial Army sa pagtukoy ng mga natural elements na nahahalo sa iba't ibang kulay po ng clay or lupa. Kaya tutukan po ninyo, napakahalaga po itong atin pong ibabahagi sa inyo hanggang sa matapos itong atin pong video para po maintindihan natin, malaman natin ang napakahalagang bagay na ito na pwedeng gumamot po sa mga kababayan natin, mga Yamashita treasure hunter na pwedeng tinamaan ng mga ganitong klaseng natural poisonous traps. So, bago tayo pupunta sa aking topic na pag-uusapan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga taga-subaybay, mga treasure hunter, hindi treasure hunter, subscribers, o hindi subscribers, haters, bashers. Maraming salamat po ulit sa patuloy po ninyong pagsuporta, comments, pag-share po sa aking mga video. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos, no? At para mapanood niyo din yung mga nauna ko pang mga videos. So patuloy po tayo sa pagbabahagi po ng mga kaunting informasyon, kaunting idea tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At ito nga ating ibabahagi sa inyo ay isa po sa napakahalagang idea, no, sa paghahanap ng itinagong sikretong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Isa po sa napakahalaga sapagkat halos lahat po ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army ay contaminated po sa tinatawag na natural toxic elements. Gumamit po sila ng mga mercury, cyanide, mga lead, no, mga cadmium, na mga natural deposits na makikita, matatagpuan po natin sa iba't ibang kulay ng clay. Sa hindi pa po nakakaalam, sa pag-aaral po sa eskwelahan, sa mga libro, ay ang mga lupa ay may iba't ibang kulay, yung clay. At bawat kulay nito at bawat mga mineralis ay may content na toxic. So natural toxic, kahit na hindi mo i-extract yun sa laboratory, ay
nandyan na talaga sa lupa ang mga iba't ibang klasing lason. Ito po ay dinidiscovery lamang ng atin pong mga scientists, mga engineers, chemical engineers, mga archaeologists, no? At mga geologists. Alam po ng mga iba't ibang engineers ang iba't ibang kulay, iba't ibang minerals na may content na poison, no? Natural toxic. At ang mga Japanese Imperial Army ay bihasa dyan at kumukuha sila ng iba't ibang kulay ng clay, no? Na mayroong content na natural toxic. Pag sinabing natural toxic, ito po ay mayroon siyang taglay na lason kahit na mahipo natin, maamoy natin, malansa, mabaho. Pag napunta sa ating baga, ay magkakasakit tayo ng paunti-unti. Immune system hazard, no? At ito nga kalimitang tumatama sa ating mga kababayan treasure hunter, at maging ako ay nakaranas din ng mga ganitong klasing natural poison traps ng mga Japanese Imperial Army. So akin pong ibabahagi sa inyo ang isa pong napakabisang na panggamot na ng mga ganitong klaseng natural poison, natural toxic traps ng mga Hapon. Ang suka, no? So tandaan po natin, ang suka, kahit anong suka, basta yung natural na suka, suka ng niyog, suka ng Ilocos na galing sa mga sugarcane, basta't yung suka na matatapang kagaya po ng apple cider vinegar, ay dikdikan lamang natin ng bawang, no? Ibabad natin maraming bawang doon po sa suka. At kapag nababad na natin doon sa suka ang bawang ng 48 hours, no? Ma-absorb yung amoy ng bawang sa suka, ay pwede po natin itong gamiting pang treatment araw-araw para po mapatay yung natural toxic bacteria na pumipigil dito sa ating lalamunan. So dito po siya sa lalamunan tumitira hanggang pumunta sa ating baga, pumunta sa ating utak. Kaya kalimitan sinisira niya ang ating immune system. Ito pong mga virus, bacteria, toxic na kapag ating nalanghap ay sisirain po ang ating mga tissues, katawan, at maging ating utak ay delikado. Pati ang ating yung dugo natin ay may contaminated po sa tinatawag na toxic. Ang mga suka na ganito na sinasabi ko sa inyong pwedeng i-treatment ay pwede nating itong inumin pagkatapos kumain 3 beses isang araw. Isang kutsara na buong kutsara, no? Bawat isang pagkatapos kumain. Huwag po kayong uminom ng suka na hindi pa kayo nakakain, kasi acid po ang suka na ito. Natural acid. May alcohol pa na content na konti. At nahaluan pa ng bawang na may sulfur. May tinatawag nilang alin at saka alisin, ay antibacteria at saka yung antiviral, antivirus po ang bawang. So haluan pa ng suka ay napakatindi nito na pang treatment sa mga bacteria, viruses dito po sa ating lalamunan. Ito po ay based po sa aking experience, no? Naranasan ko na yan at na-treatment ko yung mga natural toxic ng mga Japanese Imperial Army. Kaya napakahalaga po itong atin pong isinishare sa inyo, no? It took 1 month to 3 months, no, yung treatment ko dito sa suka bago nawala. Napakatagal kasing alisin yung toxic kapag nakapasok yan sa atin pong katawan. Unti-untiin kang pahihinain, papayatin, mamumutla ka, sakit ka, pabalik-balik na lagnat, masakit yung lalamunan, ilunok, lagi kang sinisipon, inuubo. Yan po ang mga effect o epekto ng mga natural toxic poisonous traps ng mga Japanese Imperial Army. So napakahalaga po itong ating isinishare sa inyo, at ito ay walang bayad. Ito ay natural
hindi nakakasira, walang overdose, no? Wala siyang tinatawag na side effects. Ito ay talagang purely ay natural treatment. Ito pong ating ibinabahagi sa inyo. So hindi po naman ako expert dito, subalit ito po ay based sa aking karanasan at na-apply ko talaga ito sa aking sarili. Kaya ito po ay isinishare ko sa inyo para po makatulong sa atin pong mga kababayang pwedeng tinamaan na ng mga ganitong klaseng toxic poisonous traps ng mga Japanese Imperial Army. Napakahirap po kapag tinamaan tayo ng ganito. Mahirap ilunok, mahirap huminga, no, maninigas ang ating katawan, namamanhid, no? Yan po ang aking experience na gumaling po sa tinatawag na suka na may bawang, no? So, yan lang po, no? 3 beses sa isang araw, isang kutsarang malaki. Dito po para sa lalamunan natin. At unti-unting gaganda po ang ating pakiramdam. So sana po ay mayroon tayong naibahagi na naman sa inyong napakagandang idea, kaalaman dito po sa aking na-share sa inyong topic ngayon. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap.